Huwag enyo akong gayahin. Kung alam kayo lang kung ano ang gumagala sa barangay na yan tuwing brownout, umiwi na sana kayo bago magating gabi. May mga bagay na hindi mo dapat pinapansin. Dahil minsan, kapag napansin ka na nila, huli na ang lahat. Nasa isang liblib na barangay kayo noon sa probinsya in Quezon, sa dulo ng isang makitid na kalsadang lupa na napapalibutan in Nayugan at Talahiban. Bandang alas 2 na ing hating gabi. May brownout buwang barangay, at ang tanging alo lang ay galing sa buwan na minsan tinitakpan in makakapal na ulap. Hindi amulan, pero mabigat ang hangin, parang may paparating na bagyo kay tahimik ang langit. Temporary lang ang stay KO route. Freelancer AKO, late 20s, at kailanin KO in tahimik na lugar para tapisin ang isang project. Pinahiram SA, kining tayahin KO ang lamang bahay nila malapit SA maliit na chapel. Lumaki AKO SA probinsya, kaya sanay na AKO SA ganitong katahimikan. Sa totoo lang, comforting pa na siya para SA kin. Narinig kayo ang mahanang huni in kuliglik, ang pagaspas ing mga dahan in nayag, at paminsan-minsan, tahol ing aso sa malayo. Walang signal. Walang sasakyan. Walang ibang tao. Pero normal lang, yan sa lugar na to. Bago ako matulog, nagsara ako ing mga bintana, naglitag ing banig sa sala, at humiga habang inaisip na majayjing payapa ang gabing yon, isang ordinaryong gabi sa isang tahimik na barangay. Mga ilang minuto pa lang akong nakahiga nang mapansin ko na parang may mali. Hindi bigla, dahan-dahan lang. Una, napansin ko na nawala ang huniing mga kuliglik. Bigla na lang tumahimik ang paligid. Tahimik na parang may nakikinig. Napakunat ang noo ko pero pinalit kong i-ignore. Sabi ko sa sarili ko, baka nagpalit lang ing oras ang mga insekto. Normal lang, yan. Maya-maya, may namoy akong kakaiba. Hindi mabaho, pero hindi rin pamilyar. Parang halo ing baong lupa at lamang kahoy. Ainisip ko na baka dahil luma na ang bahay at matagal nang walang nakatira. Yumikat lang siguro ang hangin. Tapos may nakita akong anino sa pad. Mahaba. Mabagal ang galaw. Akala ko una, anino lang ing puno sa labas na tinataman ing buwan. Yumupo pa ako para sigurahin. Nandun pa rin ang puno. Tahimik. Walang gumagalaw. Nawala rin ang anino matapos ang ilang segundo. Natawa pa ako sa sarili ko. Pagad lang, sabi ko. Kapag mag-isa ka sa probinsya at walang elo, masaya daw talagang buhay ang imagination. Humiga ulit ako, pumikit, at pilit na kinambinsi ang sarili ko na wala lang ang lahaing yan. Pero hindi na bumalik ang tulog ko. Mas lalong naging tahimik ang paligid. Hindi normal na tahimik. Parang piniga ang hangin. Parang may pamajal sa kahit anong tunog. May narinig akong mahunang kulaskos mula sa kusina. Isang tapak. Isa lang. Haminto ako sa paginga. Nakikinig. Sinabi ko sa sarili ko na baka daga. Luma ang bahay. Maraming butas ang saik. Pero mali ang tunog. Masaya dong mabigat. Masaya dong mabigal. Tumayo ako at sinilip ang kusina. Wala. Walang galaw. Walang kahit ano. Pero ramdam ko, parang may nakatingin sa kin. Kahit san ako lumingan, pakiramdam ko may mata sa dilim. Kinalabitin ako, pero pinalit kong medjing kalmado. Ay kong magpanik. Bumalik ako sa banig. Hindi pa ako nakakahiga nang may marinig ulit ako. Na yan, mas malapit. Galing sa likod ing bahay. Parang may hinihila sa lupa. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Gusto kong takpan ang tenga ko pero hindi ko magawa. Nakapako ako. Pusa lang, bulong ko. Asong gala. Pero kasabaying tunog,
may nemo ulit akong kakaiba. Mas matapang na nayon. Parang bulak. Parang may matagal ng patay. Napopo AKO bigla. Takat na takat AKO, pero may bahagi SA, kin na ayaw pa ring maniwala. Ayaw kong tanggapin. Biglang may kumitap SA dingding. Hindi SA pinto. Sa dingding. Isang beses. Mahina. Parang sinasubukan. Tumajil AKO SA paginga. Nakatingin lang AKO SA madalim na part ing bahay, hinihintay kong molit. At dun KO naramdaman, hindi lang AKO nagaisa. May kasama AKO. At alam niyang guising AKO. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit SA bintana ing sala. Hindi KO alam kung bakit KO ginawa. Parang may humihila SA kin palabas ing dilim. Sinalip KO ang siwang SA Kurt Aina, at dun KO siya nakita. Isang hugis. Hindi malano. Hindi buo. Isang ananong gumagalo SA ilalim ing puno ing nayag. Masayadong payat. Masayadong mahaba ang MGA braso. Parang nakabaluktat ang likod naya SA parang hindi kaya ing normal na tao. Gumagalo siya ng paiko IKA, para walang tunog ang buwat hakbang. May narinig akong tunog mula SA kanya. Hindi ang gol. Hindi huni. Parang basag na paginga, may pagitan, may paginto, parang nahihirapan. Nang gumalaw siya papalapit SA bahay, napansin KO na mali ang galaw in yulo naya. Hindi sumasunod SA katawan. Parang hinihila lang. Gusto kong umitras, pero hindi gumagalo ang MGA pa KO. Nakatayo lang AKO, nakataitig SA anino na antayanting lumalapit SA liwanag ing buwan. Hindi KO makita ang muka. Pero ramdam KO, alam niyang nandun AKO. Biglang huminto siya. Umangat ang yulo naya ng saboy SA isang mahanang tunog, parang paglanghap ing hanjin. At dun KO nintindihan. Hindi siya naghahanap ing bahay. Hinihintay lang naya akong mapansin siya. Bigla siyang gumalaw. Mabilis. Mali. Isang iglap lang, nasa ilalim na siya ing bintana. Yumaling gonggo ang tunog ing MGA kuko SA kehoy. Tak. 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 Napasigo AKO. Tumakbo AKO papunta SA pinto, nanginginig ang MGA kame KO habang hinahanap ang susi. Ayaw gumalaw. Ayaw bumukas. May kumalabag SA dingding. Malakas. Parang buwang katawan naya ang bumanga. Umuga ang bahay. Nahilog ang MGA gamit. Sumago ulit AKO, pero walang lumabas na boses. May anino SA ilalim ing pinto. Hindi pa. Hindi kami. Parang mailing hugis na gumagalo-galo. Narinig KO ang paginga naya, malipit na. Sobrang lapit. Parang nasa tenga KO na. Tumakbo AKO papunta SA kwarto. Sinira KO ang pinto. Tinyalat KO ang aparador. Nanginginig AKO. Pois na pois. Takat na takat AKO. May kumamat SA pinto. Mabagal. Paulit-ulit. Parang sinasukat naya kong gano AKO kahina. Please, bulong KO. Hindi KO alam kong kanino. Biglang tumajil ang laha. Walang tunog. Walang galaw. Mas nakakatakot ang katahimikan. Tapos may narinig akong boses. Mahina. Pause. Galing SA labas ing pinto. Alam kong guising ka. Hindi KO na malala kung paano AKO nakalabas ing bahay. Ang alam KO lang, pagising KO ay umaga na, nasa labas na AKO, nakapo SA lupa, hawak-hawak ang yulo KO habang nagkakagalo ang MGA kapit bahay. Sabi nila, may narinig daw silang sigaw kagabi, pero wala raw silang nakita. Walang bakas. Walang yapak. Umalis AKO ing barangay kinabukasan. Hindi na AKO bumalik. Pero simulan yun, hindi na rin AKO bumalik SA daddy. Hindi na AKO natutulog ng pati ang ilo.
Hindi na AKO comfortable sa katahimikan. Lalo na kapag biglang nawawala ang MGA tunog sa paligid. Hanggang ngayon, may tanong pa ring bumabagabag sa kin. Bakit bigla siyang tumigil? At minsan, kapag may brownout at tahimik ang gabi, parang may nemoy akong baong lupa at lamang kahoy. Dun kayo lang naalala. Hindi lahain nilalang kumakatok para pumasak. May IBA na naghihintay lang na mapansin mo sila. Kung ayaw enyong maranasan ang MGA kwentong tulad nito sa totoong buhay, manatalay na lang kayo rito. Like this video, subscribe sa channel, at huwag kalimutan mag-ingat, lalo na kapag tahimik ang gabi.